It's my first time to ride here in Taiwan. I'm riding with Martin from Canada, but he hasn't been in Canada for a while. Hey mga kapadyak O! Welcome back to another Padyak Abroad episode, and this time, nasa Taiwan tayo. Taiwan is truly one of Asia's most bike-friendly countries. Promise! If gusto nyo ng chill rides, scenic views at some masarap na food trip along the way, tara na't padyak tayo sa Taiwan. Here's the lowdown on how to make the most of your cycling adventures sa Taiwan. Siyempre, ang una sa lahat, ang bisikleta. Paano at saan nga ba dapat mag-rent ng bike dito? Well, madali lang mag-rent ng bike dito sa Taiwan. The best option is through U-Bike daw, which is Taiwan's public bike sharing system. Kalat yan all over Taipei. Super affordable daw yan. Just download the app, register, and ready ka na raw mag-bike. Pero kung may plans ka for a long ride at medyo pangmatindihan ang hanap mong bike, kaya ko, maraming bike rental shops na pwedeng puntahan sa Taipei. Para saan pang naging pangunahing paggawa nito ng bisikleta, di ba? Dito sa Taiwan, hindi lang ang bubble tea ang matamis, pati na rin ang mga daan. Huwag niyong titikman. Ang ibig ko sabihin, kaya gaganda kasi ng bike lane dito. Kaya pwede ka dito, padyak to sawa. Pero let's see kung kaya ng mga legs ko mag-gear up sa mga stunning routes dito. Ang Taipei super bike friendly. So kung nag-aalala ka kung saan magpa-park, don't worry. May mga bike racks everywhere. Plus may mga dedicated bike lanes pa. Pero may mga ilang do's and don'ts tayo na dapat tandaan. Magbigay daan sa pedestrian lanes. Baka mamaya ikaw na ang nakabike, ikaw pa ang mabangga. So be mindful mga kapadyak. Huwag mag-cycle ng walang helmet. In Taiwan, the law is serious about helmets. And honestly, hindi lang to about style. More like safety first. Lagi mo dapat gagamitin ang mga bike lanes. May bike lane dito sa Taipei na parang personal highway mo na. Ang lalawak at parang walang katapusan. Wow. Kung sa atin sagana ng footbridge, dito sandamakmak ang bicycle bridge. Kaya talagang di mo kailangan makipagsabayan sa mga sasakyan. Kung papadyak sa gabi, di pwedeng walang ilaw ha. Baka hindi tayo makita ng mga kotse, so make sure may front and rear lights ka. Cycling around Taipei is like riding through a living postcard. Wow. First off, super interesting kasi kahit ang bilis ng pace ng city, may sense of calm pa rin habang nagbabike ka. Wow. Ang cool ng vibe. Yung mga roads dito, hindi lang bike friendly, pati na rin ang buildings and structures parang may harmony sa lahat. Makikita mo yung modern skyscrapers na parang nagsasabing, hey, futuristic tayo. Tapos next thing you know, may mga old structures at quiet alleyways na biglang magpapahinto sa'yo para magpicture. And what's amazing is how they mix the old with the new. Wow. May mga high-tech buildings pero may street corners na parang time machine. Babalik ka sa mga traditional tea shops at cozy cafes. Wow. So if you're cycling here, it's not just about the ride. It's about the whole Taipei experience. The mix of fast-paced city life and peaceful, almost meditative moments na makikita mo habang nagbabike ka. It's literally biking through history while speeding through the future. By the way, karide ko nga pala dito ang mga members ng Rapha Cycling Club o RCC Taiwan. Gaya ng RCC sa ibang bansang napuntahan ko, super friendly din sila at super lalakas din pumadyak. Gaya ko. Okay na kasama, madami ka pang makukuhang tips sa pagpadyak sa lugar.
been down here before? No, it's my first time. So advice, if you live in the city, if you want to go for a cycle, take the closest entrance into the riverside. And then just go along the riverside. Even if you go out of the city, you just go along the river. Because it's all like this. Yeah. You don't have the traffic or the smog. Yeah, exactly. Or the lights. Yeah, that's a good tip. Just look for the river. Eh, yun naman pala eh. Malibot nga ang Riverside Park. Okay, mga kapadyak, dito tayo ngayon sa Riverside Park, Taipei. At kung sa tingin nyo yung mga bike lanes lang ang magpapasaya sa inyo, wait until you see this place. Riverside Park is the chillest, most scenic, guilt-free cycling spot na pwede mong ma-imagine. Kasi di ba, walang traffic dito at makikita mo ang Tamsi River habang nagpepedal ka. So, kung gusto mong mag-cycle at mag-relax sa nature, this is your spot. Imagine, you're cycling with the river on one side and the city skyline on the other. Seryoso, para kang nasa isang dream vacation spot na chill lang pero parang may pa-Instagram story vibe. Chill lang ang ride dito. Wala kang masyadong haharaping uphill struggles dito. Most of the route is flat, so more time for you to enjoy rather than survive. Nice. Perfect ito for beginners and experts. Wow. Kung first time mong magpa-jack o kung expert na sa cycling, may pace ka na kayang i-keep and kahit mabigat ang bike mo, di masyadong mapapagod. Yun nga lang, minsan daw crowded dito. Syempre, since this park is super popular, medyo maraming tao minsan, kaya baka mahirapan kang makahanap ng space to bike. But hey, feel free to race them in your mind. Yes! Watch out nga lang din daw pag mainit ang panahon. Wala masyadong puno for shade. So kung super summer, parang feeling mo na-cycle ka sa ilalim ng araw na may mini oven sa paligid mo. Buti na lang, malamig ang panahon nung pumadyak ako dito. Ayan nga oh, naka-long sleeves. Warning din pala, may ilang parte ng Riverside Park na medyo may bumps. Kaya kung may sensitive part sa katawan, prepare yourself. Check your bike before heading out kasi ang ruta dito is mostly smooth pero may mga konting surprises like cracks or bumps na bigla na lang magpapahinto sa'yo. Syempre, don't forget to hydrate at mag-snack break sa napakaraming mga pahingahan dito sa park. And syempre, be mindful of other riders at mga joggers na karaniwan ang gumagamit ng park. So kung naghahanap ka ng relaxed, scenic cycling experience na hindi kailangan mag-gear up for a race, Riverside Park is the place to be. Pero kung gusto nyo ng bakbakan sa akyatan at nakakaubos hiningang ride, sa next ride na lang yan, magpa-practice muna ako. At yan mga kapadyak ang ating Taiwan cycling adventure. Sobrang sulit, masaya na, ang dami ko pang natutunan. Lalo na hindi lang distance or speed ang importante, kundi yung mga moments at friendships na nabubuo sa bawat pagpadyak. O paano, kita-kits sa next. Ako si Oscar Oida, let's cycle the world one padyak at a time. Okay, ito Bicycle Diaries in Taiwan. Okay, nag-bike ako dito nang bigla akong marinig no, napakagandang musika no, nalika ng saxophone no. At syempre hindi ko napigilan. Syempre marites muna tayo, umusisa. Tapos nakita ko na lang dito sa may paligid no, sa may parking area, merong isang mama tapos tumutugtog siya ng sax dito sa kawalan no, dito sa parang malayong lugar.
tumutugtog siya ng sax. So naintriga ako, nilapitan ko siya. Tapos pinakinggan ko siya. Nung nagkaroon siya ng break, kinausap ko siya. Sabi ko, bakit dito ka nagtumutugtog ng sax? Ang layo-layong lugar. Yung pala talagang sinadya niya para hindi siya makaistorbo ng mga kapitbahay. Ang galing, no? Ang galing nila, ang galing na pa. Jackson, son! Diba? Ang galing lang, no? Kumbaga parang napaka maisipin nila sa kapwa. Parang, sax na yan, ang sarap pakinggan yan. Pero minabuti niya pumunta dito sa malayong lugar para wala siyang maistorbong kapitbahay. Galing, no? Puso kaya video dito.